be freedom. Where there is sorrow, there will be laughter. Where there is darkness, your light will shine bright. For the old has passed away, and this is a brand new day. You are God, you are God, you are so glorious, you are so powerful.
Praise the Lord, praise the Lord. Good noon, good morning, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, anong oras man po kayo, time slot ng atin pong mga online services nakakapanood. Gusto ko po kayong batiin ng isang pinagpalang araw ng linggo and I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, anuman po ang ating mga pinagdadaanan ngayon, gusto ko po sabihin sa inyo na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-start sa ating fourth installment ng ating huling series sa taong ito na Born for You, pwede po bang i-type natin sa comment section, where are you watching right now? Saang bandang lugar ka sa Pilipinas o sa part ka ng mundo ngayon nakakapanood? I-type nyo po sa comment section para at least alam po natin kung saan na po nakakaabot ito pong ating online streaming every single Sunday. If you're watching from Manila, Marikina, Quezon City, Cainta, Antipolo, Pasig, San Mateo, Batangas, Cavite, i-type niyo po yan sa comment section. Or kahit saan panig kayo ng Pilipinas at mundo, i-type niyo yan para at least ma-encourage naman tayo, hindi lang si Pastor, kundi yung team po natin behind this, na kung saan, nakakaabot na pala dito. At gusto ko po kayong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year. Today po, ito po yung last topic ng atin pong, or fourth installment. By the way, meron pa tayo next week, no? Ito po yung ating fourth installment ng ating huling series sa huling buwan ng taon, Born for You. Pwede po bang i-type sa comment section, Born for You? Patuloy po natin pinag-uusapan at sinasagot at alam ko naman na nasagot na po natin ito unang linggo pa lang. Napakaganda na po ng ating mga topics, no? Why the birth of Christ matters to everyone. Bakit nga ba napaka-importante ng kapanganakan ni Jesus? Pinag-usapan na natin yan. First Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday. Alam ko, clear na sa atin. At mas paliliwanagin pa po natin yan ngayon. Right now, bago po tayo mag-start, no, I want you to open your Bibles with me or your Bible with me sa John chapter 3 verse 6. Ayan. John chapter 3 verse 6. If you have your Bibles, kindly open it. Kung hindi naman, makikita naman po natin yun sa ating screen. Let me read with you sa New International Version. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Kanyang salita. Palakpakan natin si Lord or mag kayo dyan, emoji kayo ng nagka-clap or mag-type kayo ng amen para sa pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Ito pong John 3:16 were written by the Apostle John. At ito po ay para sa mga Christians and non-Christians na gustong makilala itong si Jesus at doon sa mga Christian na para mas makilala pa yung pagiging Son of God ni Jesus Christ. At ito pong John chapter 3 verse 16 is one of the most well-known verse in the Bible. Kung hindi man pinaka kilala is pwede naman natin sabihin isa sa pinaka kilalang verses. And as a matter of fact, isa to sa mga natututunan sa ating kids ministries, Sunday school, matanda o bata, alam itong verse na ito. John 3:16 is one of the most well-known, kung hindi man most, no, kundi one of the most well-known verses in the Bible. Ito pong John chapter 3 verse 16 ay part po siya ng malaking context, no. Ito po ay John chapter 3 verse 16, pero kung babasahin niyo po yung John chapter 3, ito po ay parte po ng conversation ni Jesus Christ kay Nicodemus. Sino si Nicodemus? Isa po siyang Pharisee na kung saan ini-explain ni Jesus Christ yung konsepto po ng pagiging born again. At ini-explain po ni Jesus Christ yan kay Nicodemus. At hindi lang yung pagiging born again o paano maging born again, kundi yung significance ng tinatawag po nating salvation. Ito pong verse na ito, verse 16 lang ang pag-uusapan natin sa linggong ito. Itong verse na ito ay nagpapakita ng lalim po. Pakitype sa comment section, lalim. Nagpapakita ng lalim. Itong verse na to, this verse 16 alone, nagpapakita po ng lalim ng pagmamahal ng Panginoon Diyos sa buong sangsinuko. Ibig sabihin, sa buong humanity. At ini-illustrate nitong verse 16 na ito kung gaano katindi yung sakripisyo na ginawa ng Ama na ipinadala niya yung kanyang anak na nag-sacrifice din si Jesus Christ para tubusin ang sanlibutan ito. Now, etong verse 16 na to na pag-uusapan natin sa ilang minutong pagpipreach ko po ngayong linggong ito, bago po tayo mag-celebrate ng Kapaskuhan, magandang maunawaan natin itong John 3:16 na to.
Ito pong NIV version na binasa ko, ito pong John 3:16, ay meron lamang 26 na salita. 26 verse. Ngunit walang ibang nag-iisang verse sa lahat sa buong Bible na naging pagpapala pagdating po sa kaligtasan ng napakaraming kaluluwa. Ang John 3:16 po has been called the greatest verse in the Bible. Kaya hindi na ako nagtataka, sikat na sikat itong verse kahit sa ibang religion, kasi napaka-importante ng mga sinasabi niyang bagay. At no wonder, ang sabi dito ni Martin Luther, no, sabi niya, the Bible in miniature. Kung isa-summarize mo daw ang buong Bible, punta ka sa John chapter 3 verse 16. Sinabi rin ng isang theologian na si Dr. John MacArthur, sabi din po niya, John 3:16, the most familiar and beloved verse in all of Scripture. Kasi po itong John 3:16 na ito, isang verse lamang ito, niulit ko, part ng isang malaking story na kung saan buong John chapter 3, pero 16 yung babasahin natin, ay naglalaman po ng napakatindi, malawak po na thoughts sa isang bagsakan lang na sentence o sa isang statement lang. That is why today, join me in our topic entitled, The Four U's of God's Love. 4 po na letter U ng pag-ibig ng Diyos. Now, I want you to understand that the birth of Jesus reveals the 4 U's, 4 na U of God's love. Ano nga ba yung 4 na letter U ng pag-ibig ng Diyos na lumalaman o nandito nakapaloob po sa John chapter 3 verse 16. Basahin po natin sa verse 16. Sabi po ng Bible, for, everybody type that in the chat, for, F-O-R, for, hindi po itong number 4, for, F-O-R, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Number 1, unang yun ng pag-ibig ng Diyos. Number 1 is unstoppable love. Come on, type that in the chat, unstoppable love. Ito pong salitang for, yung F-O-R, kapag ka-translate nyo po sa original language na Greek, lalabas po yung salitang gar. Pag sinabi pong gar, ito po ay isang transitive na verse, no? Conjunction, pwede rin po natin tawagin, na meron siyang sinasabi in transition. Ito pong for, ay transitive word, it transition or prepares the reader, hinahanda niya, tinatransition niya yung mga nagbabasa, patungkol doon sa understanding ng gospel at patungkol sa importanteng katotohanan sa gospel. Gar, transitive, ito po ay for sa English, sa Greek gar, it transition or prepares the reader of the gospel to understand a very important truth. Now, para mas maunawaan yung sinasabi ko at yung meaning ng gar, tignan nyo saglit yung immediate context niya. Yung binasa po natin kasi, John chapter 3 verse 16. Bago ka po makabasa ng verse 16, merong verse 15. Bago ka makabasa ng verse 15, may verse 14. So, para makuha natin yung context, punta tayo sa John chapter 3, verse 14, 15, and 16. Sabi dyan, as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way, the Son of Man must be lifted up so that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world. So kaya sinabi ito ni Jesus Christ, yung for God so loved the world, may pinanggagalingan po siya. Ito pong verse 14, as Moses lifted up the bronze snake on the pole in the desert. Now, tignan niyo yung context yan. Yung immediate context yan, kinuha po yan sa Old Testament passage sa Book of Numbers. Makikita niyo yung picture dyan, yung illustration. Ito po yan ay galing po sa Book of Numbers chapter 21, verses 6 through 9. Ito ay kwento tungkol sa tansong ahas, yung bronze snake, makikita niyo dyan. Kaya sa mga medical na mga schools, at saka sa mga medical logo, parang may stick, tapos may snake. Diyan po hango yan, may bronze snake, na maaari nilang tignan noong unang panahon kapag ka nakagat sila ng makabandag na ahas. Now, ang tanong, bakit sila kinakagat? Doon po sa Numbers chapter 21, sa buong 21 kung babasahin nyo, yung mga Israelites po, when they were wandering in the wilderness, in the desert, for 40 years, dapat ang pagtungtong nila, pagpunta nila ng promised land, 11 days lang. Kaya lang dahil sa kanilang unbelief, sa kanilang pagko-complain at sa kanilang rebellious heart and attitudes, si God po ay nagpadala at gumamit ng isang plague o salot, plagues of snake, na kung saan pinaparusahan sila sa kanilang unbelief, complaining, and rebellious spirit. Kaya sila nandoon, nung nandun po sila sa disyerto, kabi-kabila yung lumalabas, biglang nagsulputan yung mga ahas, kinakagat sila.
At doon po sa wilderness, sa disyerto na kanilang nilalakaran, ang dami pong ahas na kinakagat sila. Yung iba po, nagtatago doon sa ilalim ng buhangin at na-attack na lang sila from different directions. Now, ang mga Israelites at even ang mga Egyptians, meron po silang matinding takot pagdating sa ahas. Kasi kapag nakagat ka po noong unang panahon ng isang venomous snake, minsan mabagal lang yung kamatayan at magsasuffer ka talaga. Now, dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, sabi ni God, o yan, gumawa ka ng ano. Sabi niya kay Moses, gawa ka ng bronze na snake. Every time na nakagat sila, tumingin sila dyan. Kapag sumunod sila at nakita nila yan, doon sila gagaling. Ay yung pong mga mamamatay na at nakagat, kapag sila ay sumunod sa utos na tignan iyon, ay sila po ay gagaling. Now, ito pong the serpent, yung serpent po sa stick, ano po yan na walang kinalaman dun sa serpent sa Genesis chapter 2, yung kung saan diniceive, Genesis chapter 3, diniceive yung si Adam and Eve. The serpent on the stick was a reminder. Ano yun? Alaala o pag-alala, yung reminder sa kanilang kasalanan. Kaya sila nagsasuffer dahil sa kanilang kasalanan. Similarly, ang salvation natin ay nangyayari kapag tayo ay tumingin kay Jesus. Kaya sabi niya, as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way, the Son of Man must be lifted up, yung maipapako siya, maiaangat siya doon sa pole na yon, so that everyone who believes in Him may have eternal life. For God so loved the world. Similarly, ang salvation po natin ay nangyayari kapag tayo ay tumingin kay Jesus Christ, believing, naniniwala na tayo ay ililigtas niya at nagpo-provide po ang ating Panginoon ng kagalingan. Hindi yung sa kanila physical death eh. Sa atin, mayroong physical death, pero meron din tayong spiritual death na tinatawag. Kagaya ng sinasabi ko this past few weeks, tayo po ay tinatawag na mga makasalanan. Meron po tayong cancer sa spirit at yun po yung sin. Now, when the bronze snake was hung on the pole, the Israelites, hindi nila alam yung fuller meaning nito. Na si Jesus Christ pala, yung ultimate na sacrifice, sa ultimate na kagalingan nila ng Israelites, kundi ng mga tao. Kaya nung nakita nila, nung nandito si Jesus Christ, in-explain niya, ganun din yung mangyayari sa akin. Jesus explained na ang mga Israelites, kaya po sila gumaling from their sickness, dahil sa pagtingin doon sa pole na may bronze na snake, all believers today, yan ang application yan. Tayo ay maliligtas from sickness of sin by looking to Jesus o Jesus' death on the cross. Ang snake po, hindi yun yung nagpagaling sa kanila. Ang nagpagaling po sa kanila, yung belief nila kay God na sila'y pagagalingin kapag sila'y sumunod. Amen po. Kaya ano pwede po natin matutunan dito? That God will never run out of ways to save His people. Gumagawa si Lord ng paraan. Kaya po meron tayong tinatawag na ang pag-ibig ng Diyos for God, unstoppable love po ng ating Panginoon. Hindi po mauubusan ng paraan si Lord para tulungan ka, especially kapag anak ka niya. Kaya kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagninegosyo, ikaw ay merong pamilya, may matindi kang pinagdadaanan sa iyong family, sa finances, sa iyong career, sa iyong kalusugan, sa school, sa relationship, even sa iyong spiritual life, gagawa at gagawa ang Panginoon ng paraan. Whether ito ay pagdidisiplina, that's God's love. He will discipline you. Para ano? Para tumingin ka, huwag ka tumingin dun sa mga nararamdaman mo. Mag-focus ka kay Jesus Christ. Inangat si Jesus Christ doon sa krus para tubusin ang ating mga kasalanan. Tayo ay mga recipient po ng unstoppable love ng ating Panginoon. And yung love po ng ating Panginoon ay hindi po nakadepende sa kabaitan natin. Nakadepende po ito sa kabaitan niya. Kaya po tayong mga mananampalataya ngayong Kapaskuhan, dapat ito pong verse na ito, mas lalo pong lumalim yung ating pangunawa sa pagmamahal po ng ating Panginoon at dapat mag-respond po tayo na may pagtitiwala at pasasalamat po sa ating Panginoon. Ang tanong, willing ba tayong yakapin ang pagmamahal na ito at i-share po natin sa iba? Alam nyo, kapag in-internalize po natin ngayong Kapaskuhan, ito pong unstoppable love ni Christ para sa atin, nai-empower po tayo para harapin ang mga problemang ating pinagdadaanan at nai-empower tayo na mamuhay na may purpose at i-extend po yung unstoppable and unconditional love ng ating Panginoon sa mga taong nakapalibot po sa atin. So kapag ikaw ngayon, feeling mo broken ka, tumingin ka lang sa taas.
Why? Kasi yun po magpapakita yung cross, tumingin ka doon, yung sacrifice ni Jesus Christ, unstoppable yun. That's point number 1, unstoppable love. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Point number 2, the birth of Jesus reveals the 4 use of God's love. Number 1, unstoppable love. Pangalawa, for God so loved the world. Point number 2 is an equal love. For God so, pakitype nga po sa comment section, so. Ito pong so, galing po yun sa salitang Griego na putuos, na ang ibig sabihin po ay it is not a general love, but an emphatic love, of which there is none higher than this. Ibig sabihin, wala nang hihigit pa, walang kapantay, kaya nga unequal love. Kanina, unstoppable love. For, ngayon naman, so, for God, so love. Ibig sabihin po ng so, wala na pong tataas pa dyan, walang equal. Now, pakinggan niyo po itong mabuti. Ito pong salitang so, acts ano po ang role po niya dito sa statement na ito ay adverb. Okay, ulitin ko po. The word so acts as an adverb. Adverb para saan? Para i-modify yung verb na love. So, love. So, as an adverb, ito pong SO, yung word na ito, ini-express po niya, pinapakita po niya yung degree ng intensity ng verb. Meaning yung love. Yung word na love, yan yung adverb o yung verb. Yung so, adverb po siya. Pinapakita ng so yung degree ng intensity nung word na love. Sa makatuwid, pinabibigat pa ng so yung hutuos, yung kasunod niyang word. Ay, ang kasunod niya love. Mabigat na nga yung love, pinabibigat pa niya lalo yung love para ipakita na walang kapantay itong love na ito. Ang matindi, ito pong Greek na ito, kumbaga, kung ipaparaphrase natin to, parang ganito, for God so loved the world, not only did God love the world, but He intensely, kung ipaparaphrase mo yan, intense na pagmamahal ng ating Panginoon. Ito pong verse na ito, hina-highlight po yung lalim ng uniqueness, yung pagiging kakaiba ng pagmamahal ng ating Panginoon. At hindi lang kakaiba, kundi yung unequaled and unmatched sa history. Ito pong pag-ibig ng ating Panginoon, sobrang lawak po niya, and sa sobrang lawak, He was willing to give up precious gift para sa atin. Ano yun? Sino yun? His one and only Son for the salvation of a sinful and undeserving world. Para lamang po sa kaligtasan ng makasalanan at hindi po talaga tayo deserving. Last week, pinag-usapan na natin yan. Justice, mercy, grace. At mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi po ito yung give and take na love. Ito po ay sacrificial love that goes beyond human understanding. Hindi mo maunawaan para mas mapalapit tayo dun sa pangunawa natin na ito ay hindi give and take. Wala tayong ambag dito na kabutihan. Ang naambag lang natin sa kaligtasan natin ay ating pagiging makasalanan. Lahat ng kabutihan, si Lord ang gumawa noon. Kaya sacrificial love. It goes beyond human understanding. Para at least mag-grasp po natin siya. Tignan nyo saglit itong kwentong ito. Imagine nyo to. Just try to imagine, meron isang tatay na merong nag-iisang anak na mahal niya yung anak niya. Okay? Mahal na mahal ng tatay yung kanyang anak. One day, yung tatay, nalaman niya na merong mga grupo ng mga kriminal na nasa death row at nag-aantay na lang po sila ng execution. Itong mga criminal na ito ay guilty po sila, as in guilty, they found guilty sa mga terrible, sa mga nakakatakot, sa mga brutal na krimen. Kagaya ng pagre-rape, pagpatay, pang-massacre. As in, grabe yung krimen. Just try to imagine gano'ng kalala na krimen yung nalaman ninyo. Gano'ng mas malala pa doon. These criminals are guilty with terrible crimes. Yet, yung tatay, he was moved with love and compassion. He offers his son's life. Inoffer niya yung buhay ng kanyang anak in exchange sa freedom ng mga kriminal, ng mga guilty criminals. Knowing, alam niya na yung kanyang anak, yun yung magbabayad ng ultimate price para isave lang yung mga mama na kriminal na hindi naman nila deserve ito. Kaya kapag kaisipin mo, ano ba yung kwento mo, pastor? Ang hirap naman intindihan, tsaka ang weird, tsaka bakit? It is beyond human comprehension. Yung po yung sinasabi ko sa inyo, ganun yung ginawa
ng ating Panginoon Diyos sa atin nung isinugo niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ito pong storyang binanggit ko, itong yung tatay na sinend niya yung kanyang anak kapalit ng buhay ng mga kriminal. Ganun po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Unequal, walang papantay na pag-ibig po ng ating Panginoon. Kaya nga po, 'di ba, sabi po dun sa istorya na binanggit po natin kanina, matindi ang ginawa ng tatay. Ito po ay reflection ng ginawa ng ating Panginoon. God gave His Son hindi para doon sa mababait at mabubuting tao. Lahat po tayo dito nakagawa tayo ng mali. Whether sobrang tindi o hindi matindi, lahat po tayo nagkasala-sala pa ng ating Panginoon. Dinemonstrate po ng Ama yung kanyang pag-ibig sa atin nung kanyang ipinadala ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo. Hindi mo mauunawaan doon sa story na yon. Parang grabe naman yun. Ba't niya binigay? Hindi naman sila deserving eh. Ganun po tayo. Bakit ibibigay? Bakit isusugo? Hindi naman tayo deserving. We deserve hell. We deserve the punishment. Buti na lang may pagmamahal. Buti na lang unequal. Walang kapantay ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Dr. John W. Tweedale, isa po siyang academic dean at professor sa isang theological college or Reformed Bible College. Sabi niya, a solid case can be made for believing that the world refers to the quality of God's love. Listen to this. Sabi niya, ito yung kanyang commentary sa John 3:16. John 3:16 is not about the greatness of the world, but about the greatness of God. Kaya mga kapatid, kung iisipin mo, meron ba akong pag-asang makalapit sa Diyos? Meron pa ba akong pag-asang magbago? Meron pa ba akong pag-asang matuto? Meron pa ba akong pag-asa na mahalin ng Diyos? Ang sagot ay oo. In return, since na nakatanggap po tayo ng pagmamahal ng ating Panginoon ngayong Kapaskuhan, forgive someone who wronged you. Hindi rin niya deserve na habang buhay mong sisihin. Hindi rin deserve niya na, yes, deserve niya na mapanish, na parusahan. Pero dahil nakaranas ka na ng pag-ibig ng Diyos, deserve din niyang mapatawad. Kung humingi ng tawad sa'yo, patawarin mo. Even if they don't deserve it, extend kindness and grace to those whom seem unlovable. Kahit mukhang hindi ka mahal-mahal, dahil minahal ka na ng Diyos at naunawaan mo to, mahalin po natin sila. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo dumako sa point number 3 and point number 4, I want you to hear this message about generosity. Bago po tayo dumako sa third point, let me just share with you in Psalms 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Sabi dito that God owns everything. And reality we all have is from God. He gives according to His purposes and plans. So we will just give a portion of His. Tama ba? And also, paano ba tayo magbibigay? In Colossians 3:17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So whatever we do, we will do it for the Lord. And for that, example is giving. We must be confident that what we're doing glorifies God and honors Him. And syempre, sabi din sa 1 Corinthians 16:1-2, now about the collection for God's people, do what I told the Galatian churches to do on the first day of every week. Each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income and saving it up. Giving to the church and the ministry of the gospel is commanded by God. Diba? So, kinamand ng Lord para tayo ay magbigay para sa church. So, alam natin lahat ng yun, no? Paano ba tayo magbibigay? Magbibigay tayo ng mayroong pasasalamat, thoughtfulness, sacrifice, generosity, and joy. Sabi kasi sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. With all that in mind, let us give, doing it for the Lord primarily and syempre for the church. Come on, let's give.
Praise God, praise God. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay patungkol pa rin po sa birth of Jesus Christ na kung saan sa John 3:16, yung nire-reveal po yung apat na letter U ng pag-ibig ng Diyos. Kanina po, unstoppable love. Pangalawa, unequal love. Pangatlo po, sabi ng verse 16, For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Point number one, unstoppable love. Pangalawang U, unequal love. Pangatlo, unselfish love. Sabi po ng He gave sa Griego ay idoken. Ibig sabihin po niya, a love that costs. God gave what was most dear to Him. Binigay niya yung pinakamamahal niya, yung pinaka-importante sa kanya. He gave the most important to Him. Ito pong the Greek word na idoken or He gave in English translation is very crucial for us to understand. Crucial po ito. Bakit? Kasi importante yung matutunan natin ito para makita natin, maunawaan natin yung intensyon ng Diyos patungkol dito sa passage na ito. Sinabi lang ng idoken or He gave na ito ay hindi sentimental feeling na, I love you. Hindi ito yung basta feeling lang. Pero ito yung love na hindi sentimental of feelings. Ito po ay love na desisyon at commitment, meaning love at all cost. God gave what was most dear to Him. He gave the most important to Him. That He gave. Honestly, ang mundo po, hindi po nila masyadong nauunawaan yung patungkol po sa pagbibigay kasi naturally ang tao madadamot. You and me are naturally greedy. Pagdating pa lang sa kainan, ano unahin mo? Yung mas marami, yung talagang kahit hindi mo agad kayang ubusin, basta makukuha ka marami kapag hatian, gusto mo lagi, pinakamalaki sa'yo. Kasi naturally, ang tao, madamot. Naturally, ang tao, greedy. Kaya konti lang ang nakakaunawa nito. Kaya po natin binabahagi ito for us to understand yung unselfish love ng ating pong Panginoon. Kasi most of giving po natin ngayon ay karamihan, wala naman pong element ng sacrifice. Ibibigay mo lang yung nagbigay ka, pero walang sakripisyo doon. Kumbaga, milyonaryo ka pero bibigay mo piso, walang sakripisyo doon. Pag sinabi pong sacrifice, may bigat. Pag sinabi pong may bigat, yung sakripisyo na kung saan masasaktan ka dahil binigay mo ito. Ito pong phrase na He gave His only begotten Son means the giving act of the Father. Ibig sabihin, yung pagbibigay, yung generosity ng Ama. Yung pagbibigay niya means suffering po yun, hindi po masarap yun. Kung ikaw nga yung in-illustrate ko kanina, kung ikaw tatay, ibibigay mo yung anak mo in exchange doon sa pardo ng mga kriminal. Di ba masakit yun? Madalas na isip natin, suffering ng anak, masakit din po yun. Maipako ka sa krus, masakit yun. Pero wala po minsan nag-isip, paano naman yung naranasang sakit ng tatay? Kala lang natin, yun yung nasaktan kasi siya naman yung pinako, yung tatay nasa langit. Masakit yung ginawa ng anak. Pero hindi natin naisip minsan, natanong ba natin sa isip natin, nasarapan ba yung Ama? Definitely no. Ang ating Diyos Ama ay nasaktan. Nag-suffer po siya dahil matagal na panahon sila ay magkakasama, triune God. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tapos bababa itong anak niya sa lupa para magkatawang tao, Diyos na magkakatawang tao, para tubusin ang ating mga kasalanan. Sa isang mundong punong-puno ng kasalanan at sumpa, mawawalay siya. Akala lang natin, nag-suffer ang anak. Yes, totoo po yun. Pero hindi natin minsan naisip ba natin na nag-suffer din ang Ama? The love of God is indeed sacrificial. Yan po ang conclusion ko dyan. Unselfish love of God. Yan po dapat din, yan yung trademark ng Diyos sa tao. At kung ikaw ay anak ng Diyos, sinasabi mo, Christian ka, follower ka ni Christ, listen to this very carefully. Unselfish love is the trademark of a life transformed by Christ. Bilang po mga mananampalataya, tinatawag po tayo ng ating Diyos Ama para i-reflect po yung kanyang pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay at sa mga taong hindi rin kamahal-mahal. Kaya kung ikaw ay nag-aaral, ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, nagninegosyo towards your business partners, towards your clients, towards your employees, kung ikaw ay may pamilya, towards your children, towards yourself, towards your friends, towards your relatives, we are called by God to reflect His love towards other people. Ito pong pag-ibig na to, hindi ka po nagka-count na, sige mamahalin kita, sana,
Lord ha, iba-blackmail natin si Lord. Hindi ganoon. Hindi po ito, it's not conditional. And ito po ay hindi nakabase kung gaano ka-deserve ng tao mahalin. No, walang taong deserving mahalin ng Diyos. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, dahil si God is love, yun po yun. Inahal niya po tayo. We are called to love others just as God loved us sacrificially without expecting anything in return. Kaya tayo po dapat sa loob ng church, tayo nagmamahalan sacrificially. Matututo po tayo magbigay. Kaya po dito po sa ating church, meron po tayong tinatawag na Amazing Hope, Amazing Expansion 2025 sa mga nandirito po. Gusto ko pong sabihin din sa inyo, i-share sa inyo na meron po tayong Amazing Expansion 2025. Last 2023, Amazing Expansion 2023, we were able to bought a brand new air-conditioned system na nagagamit po natin ngayon sa ating church. Amazing Expansion 2024, we were able to, to rent a place na kung saan mas marami nang magagather. Dati kasi sa salas lang, sa garahe. Ngayon, meron na tayong sariling nirerentahan na building. That's Amazing Expansion 2024. Ngayon po, Amazing Expansion 2025 for next year, preparation ito. Baka gusto nyo po mag-join. Sacrificial love, sacrificial giving. Meron po kaming mga nire-reisap ngayon na renovation nitong office, yung ating mga bagong cameras and mics para po mas maganda maihatid ang salita ng Diyos at kung ano-ano pa na pwede po nating i-upgrade po sa ating church. Listen, we are called to love just as God loves us, sacrificially. Magsakripisyo po tayo. Ang Kapaskuhan ay patungkol po sa ginawang sakripisyo, hindi lamang ng anak, kundi ginawang sakripisyo rin ng Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi po ni Mother Teresa, naalala ko, if you give what you do not need, it isn't giving. Pero kapag nagbigay ka na kailangan mo, pero binigay mo pa rin, that's giving. The Father gave His Son for us. He gave His only begotten Son for us. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So last point po tayo. Sabi po ng chapter ng verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever, pakita po sa comment section, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Pang-apat po is unlimited love. Pakitype sa comment section, unlimited love. Una, unstoppable love. Pangalawa, unequal love. Pangatlo, unselfish love. Pang-apat, unlimited love. Sa totoo lang, napakarami pong debate po sa word na ito, yung word na whoever, dito sa John chapter 3 verse 16. Sobrang dami ng debate dyan. Marami nagsasabi na hindi para sa buong mundo lang yan, para sa mga elect lang yan, para sa mga pinili lang yan. May katotohanan naman eh. Mahal naman talaga ni Lord yung mga saints. Pero hindi mo maaalis sa Bible na mahal din niya ang mga sinners. Hindi daw para sa lahat yan, para lamang sa mga nananampalataya. Tama naman yun. Mahal niya yung mga nananampalataya, pero mahal din niya yung mga hindi nananampalataya. Pero may katotohanan tayong matutunan na itong whoever na ito, gusto ko maunawaan na yung word po niyan, par. Kanina, gar. Ito naman, par. Ito pong par, sa Greek word po niyan, ay whoever sa English. All, the whole, entire. For God so loved the world. At ang salita pong world sa English word, ay matatagpuan niyan sa Book of John alone. Ginamit po ni John yan 77 times sa Gospel of John lang. Hindi po ito patungkol sa sistema ng mundo, hindi po ito patungkol sa sa pagiging makamundo. Patungkol po ito sa mismong tao sa mundo. Ang world dito ay mga tao, in fact, lahat po ng tao. Let me tell you this. Pwede ko po bang sabihin sa inyo to? Can I humbly say this? That God's love is not exclusive, but inclusive. God loved a world of saints. Mahal po ng ating Panginoon ang mundo ng mga santo, ng mga niligtas. Tama naman yun. But even sinners, God loves even the sinners. Whoever believes, kasama ka, kasama yung katabi mo manood, kasama yung tinag mo, kasama yung tatay mong lasinggero, yung nanay mong lasinggera, yung tatay mong lasinggero, yung nanay mong sugalera, yung tito mong chismosa. Sa makatuwid, mahal ni Lord lahat ng tao, included sa pagmamahal ni Lord. Pakinggan nyo itong maigi.
Mahal ni Lord ang girl, boy, bakla, tomboy. Mahal ni Lord ang lahat. Kagaya ni Paul, kahit sino pa, mahal ni Lord yan. Kagaya ni Paul of Tarsus, si Apostle Paul, na persecutor at killer ng mga Christians, ay dapat matutunan natin at ma-realize natin, mahal din po sila ni Lord. Kaya nga, dahil sa tindi ng pagmahal ni Lord, ito pong si Paul ay na born again. Mag-isip ka ngayon ng pinakamasamang tao na kilala mo. At sasabihin ko sa'yo, mahal din sila ni Lord. Even yung pinakamalalang terorista, mahal po ni Lord yun. Namatay din si Lord para sa kanila. Kaya lang ito ang dividing factor. Hindi porket mahal sila ni Lord, ligtas na sila. Yes, mahal sila ni Lord, but they need to acknowledge that Jesus Christ is their Savior. They need to surrender their lives. Doon nagkakatalo. Mahal ni Lord lahat, pero ang naliligtas lang yung mga tao na nananampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Kapatid, kahit anong baho ng buhay mo, kahit gaano karumi, kahit gaano kabigat ang nagawa mong kasalanan, kahit gaano kadilim, kasama ka sa pagmamahal ni Lord. Kahit gaano kadilim ang nakalipas mo, kahit gaano kapait ang pinagdadaanan mo, at kahit gaano ka kaluko-luko, kasama ka sa pagmamahal ni Lord. Do not look at yourself. Look to the Son. Huwag mong tignan yung sarili mo. Tignan mo ang Diyos. Kasi kung titignan mo ang sarili mo, you will live in darkness. You will continually live in darkness. Pero kung titignan mo ang Panginoon, may pangako ang Panginoon. Whoever believes will never perish and have eternal life. Magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, take a moment to reflect on the greatness of God's love. Let that sink in your life, in your heart, in your mind. That He sent Jesus Christ to die for you personally. Do you believe that you are loved by God? At kung naniniwala ka, type mo sa comment section, yes, I believe. Kung naniniwala kang mahal ka ng Panginoon, let that truth replace any feelings of unworthiness and shame in your life right now. In conclusion, the birth of Jesus reveals 4 views of God's love. Unstoppable love, unequal love. Kung nag-take notes ka, pwede bang i-type mo sa comment section. Unstoppable love, unequal love, unselfish love, unlimited love. Let's conclude this message by going back to the background of this. Numbers chapter 29 verse 6 through 9. Ito yung sinabi ko kanina doon sa verse 14. Kagaya ni Moses nung bla bla bla, inangat yung bronze na snake. Ito po yung context nun. Balik tayo sa Numbers, mga bilang 21 sa 1-9. Dahil sa katigasan ng mga Israelites, dahil sa kanilang complaining, unbelief at rebellious spirit towards God, kaya sabi ng verse 6, dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw na mga ito at namatay. Pinarusahan sila ni Lord. Sabi ng verse 7, kaya ngayon, lumapit sila, sino sila? Yung mga Israelita ang natira pa. Lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. Sabi po ng verse 8, at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, bronze snake, ilagay mo yan sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas, tumingin doon na hindi mamamatay. Verse 9, ganon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namatay. Again, kaya sila pinarusahan dahil sa katigasan ng kanilang ulo, they have sinned against God, at kaya sila pinapatingin doon, wala ang kagalingan doon sa bronze. Yung bronze na snake, pinapakita lang yung kanilang mga nagawang kasalanan. Yun yung kasalanang nagawa nila, kaya sila pinagtututuklaw. Again, do not look at yourself. Tumingin kayo doon sa pinapaningin ko. That's obedience. Now, kaya sinasabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life.
Ulitin ko, do not look at yourself. Kay Jesus Christ ka tumingin. Yung pangako na eternal life, makakamtan mo kung kay Jesus ka mananampalataya at hindi sa nagawa mo. Kapatid, marami tayo naging sablay. Meron tayong kagat na sumpa. Kinagat din tayo. We have been cursed by this sin, by this disease called sin. Meron po tayong spiritual cancer. Makasalanan po tayong lahat. Hindi ko sinabing huwag na natin i-deal itong sin na ito. What I'm trying is this. What I'm trying to point is this. If you look to your sin, araw-araw makasalanan ako, ganito ako, baka hindi na ako tanggapin ni Lord, ayoko muna mag-church kasi hindi ako perfect. Tsaka na ako mag-church kapag perfect na ako. If you look to your sin, you will see only darkness. But if you look to Jesus, you will see only grace. His love never fails. Sabi nga po nung kanta, His love never fails, never gives up, never runs out on. Let us pray. Panginoon Diyos, alam ko po may kinakausap ka sa umaga, tanghali, gabi. Depende anong oras nanonood ang taong ito o nakakapakinig. May kinakausap ka po ngayon na isang tao na nakukonvict na sa kanyang mga nagagawang kasalanan. Lord, I pray that this moment, tumingin siya kay Jesus Christ para sa kanyang kaligtasan, para sa kanyang restoration. Lord, I pray for salvation right now. If you're that person, na sa tingin mo may kagat-kagat sa'yo, merong kamandag ang kamatayan sa'yo, may kamandag ang kalungkutan, may kumagat sa'yong kamandag ng takot, and ultimately kasalanan na hindi mo ma-overcome at gusto mo isuko ang buhay mo ngayon, nahihirapan ka na, you need salvation. Sabihin mo lang, Lord, I admit that I am a sinner. I believe that my good works cannot save me. I am putting my faith in you, on the finished work of Jesus on the cross. And I confess that starting today, as a sign of my salvation, I'm gonna follow you. I'm gonna commit my life to you. I'm gonna commit my life to a life group. My life to a life group, to a mentor, na kung saan tutulong sa akin para mas makilala kita. Kasama ako sa community ko. Lord, starting today, help me, by your grace, help me to follow you. Lord, I pray for restoration sa mga nananampalataya sa inyo na bumagsak, na punong-puno ngayon ng karumihan, na feeling nila hindi na sila makakabounce back o makakabawi o makakabalik. Lord, patunayan niyo po sa kanila na sila ay mali at kayo po ay tama. Na walang sino mang napalayo sa iyo ang hindi mo kayang ayusin once na aminin nila na kinakailangan ka nila. Lord, alam ko mahal mo sila. At yung unstoppable love mo, unequal love mo, selfish and limited love mo ay available sa mga tao. Even up to now. Maraming salamat po for restoration, provision, and Lord, reconciliation. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Type niyo po sa comment section, I am blessed. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus. See you again next Sunday for our 5th installment ng ating pong series for the month of December, Born for You. Be excited. Ayun po yung aking last message bago po tayo sumalubong sa 2025. God bless you and have a nice weekend. Merry Christmas! Type nyo sa comment section, Merry Christmas!